Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kasalukuyan ay nakakapanayam ng ating Pangulo ang benepisyaryo ng Kabarwan Solar Pump Irrigation Project. The 65.77 million peso project is a testament of the government and the agency's commitment to irrigation development in the country and to our Filipino farmers, who for long have been dependent on fuel-driven irrigation pumps. Maraming salamat, mahal na Pangulo. At the count of 3, Mr. President. The project is composed of a pumping station, 1,056 solar panels that can produce a total of 739,200 watts, 2 units of submersible pumps. The pumps have a discharge capacity of 12,000 gallons per minute, which can irrigate 300.
at welcome po sa inauguration ng Kabarwan Solar-Powered Pump Irrigation Project sa bayan ng Quirino, Isabela. Para opisyal na simulan ang ating programa, inaanyayahan po natin ang ating Gobernador Rodolfo T. Albano III para sa kanyang pambungad na talumpati. Yes, magandang umaga po sa atin lahat. Pinagpupugayan namin na Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos, salamat po at nandito po kayo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito. Siya ang inspirasyon kung bakit meron tayo ngayong ganitong solar irrigation project na galing sa NIA kay Eddie Guillen ang pag-execute. Galing po yung pondo sa ating pinakamamahal na speaker, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Okay. Andito rin po ang ating SAP, si Secretary Anton Lagdameo, ang ating kongresista na anak ni Tatang na. Ito ang, sabi nga kay Presidente, ito ang future natin lahat. Tignan nyo ang itsura ng ating future. Okay? And then ang aking kapatid, nakakatandang kapatid na si Tony Pet Albano. Okay? Ang aking nakakabatang kapatid na si Vice Governor Bogie D. Ito yung pinakamalaking project sa buong Pilipinas sa irigasyon. Si pinakamaliit naman na mayor sa buong Pilipinas, Mayor Juan. Okay. Si Secretary Gatchalian, Sec, salamat. Secretary Ayuda ng gobyerno. Ang ating PA, si Remedios, PA Remedios, ang mga congressman, na si Congressman Joseph Tan, at saka si Ino Tan. Ino, kasi Tan ang asawa niya, Mr. President. Si Sheena Tan, so naisip ko, Tan, ang natatawa yung kanyang tatay. No, nawala yung apelido ng anak ko. Mayor ng Santiago yung kare-pareho kami mga Andres, Ander Desaya sa mga asawa. Kaya yung mga apelido namin, puro mga apelido ng asawa. Mga pinagbibitagan ko, mga mayor, nandito lahat, mga irrigation association officers, mga kababayan sa Quirino, okay? Mga NPA na nasa taas. Bumababa sila doon, nandun sila. Pero pababa na sila kasi, Mr. President, alam niyo itong ginawa niyo, ito talaga ang libreng patubig. Dati kasi nung wala ito, mga farmers, hirap na hirap sa makakaano ng krudo, kakabigay. Buti na lang medyo sinasubsidize ni Mayor Juan. Pero kinukuha niya yung apit nila. Hindi, biro lang. Yun si Mayor gagawa ng maraming irrigation tayo dito. Bahala sa'yo, Mayor. Okay? Dito si Ayar at si Sheena. Kasama namin sa Malacanang lagi. Namimiss ko sa nila. Sa inyo lahat po. Okay? First time na nangyari ito, na tumapak ang isang presidente dito sa pinakamaliit na bayan. Makita nyo kung gaano kamahal ng ating presidente ang Isabela. Bagamat 2 taon na nakakalipas, Mr. President, ngayon ka lang dumating dito. Sabi mo dati, babalik-balik ka dito. Pero, ganun pa man, Mr. President, kahit na hindi ka bumalik dito, kahit hindi ka pumunta dito, nakaukit sa mga puso, sa mga dugo ng mga tao sa Isabela, lahat ng ginawa ng iyong ama.
Lalo-lalo na yung Magat Dam. Tributary ito ng Magat Dam. Hindi, dito tributary ng Magat Dam. Kung buhay pa yung ama, yung Chico River Dam, sana, ginawa niya yan. At yung mga French dati, nandiyan na. Kung nagawa yung Chico River Dam, sana, lahat ng irigasyon dito sa lalawigan ng Isabela, pati yung norte, irrigated na. Sayang na sayang yung mga proyekto ng inyong ama. Pero, ngayon pa man, alam ko, nalalagpasan mo at hihigpisan. Ano? Hihigitan mo ang iyong mga nagawa ng inyong ama sa maliit lamang na panahon. At kung hindi mo man maituloy ito, itutuloy ng iyong anak na si Sandro. Okay. Ngayon pa lang, Sandro, binibenta na kita. Okay? At makita mo yung responsibilidad mo ngayon na dala ng iyong ama nung panahon na yun. Yun ang iisipin mo na responsibilidad mong babalakitain. Kakargahin. Kakargahin sa inyo lahat. Kayo, kininana, tawa kayo ng tawa. Nakakalata ako dito sa mga pinagtatawanan nila yung gobernador nila. Okay lang yun. Kasi tayo lahat dito, alam naman natin, Marcos pa rin. 36 years natin hinintay ito. Alam nyo, naniniwala talaga na in His time, kung ano ng Diyos. Akalain nyo, maging gobernador itong tarantadong Rodito na ito, sa ngayong panahon ni President Bongbong Marcos, sino mag-aakala na dito sa termino ko, ang magiging amo kong tunay ay anak ni President Marcos? Ha? Di ba? Kaya, sugo ng Diyos ito. Sugo ng Diyos ito, kaya swerte. May ibig sabihin ito. Lahat ng hindi sasama sa atin, mamalasin. Di ba? Lahat na sumama sa atin, maswerte at swertehin. Tama ba? Sino mga malas dyan na hindi sumama sa amin? Wala. Mr. President, buong-buo ito. Isabela, sayong-sayo ito. Diba? Sayong-sayo ito, Marcos pa rin. Okay? Kahit na paminsan-minsan ka dumalaw sa amin, basta yung mga proyektong ganito, huwag mo lang kalilimutan through speaker. At ibubuhat. Hindi na natin pinapagod si Presidente. Hayaan mo na siya. Marami pa siyang iniisip na mga problema. Alam naman natin, tayo rito sa Isabela, maski kung ano sabihin niya, nung tumakbo siya, senador, hanggang ngayon, solid north pa rin ang Isabela. Mas mataas pa yung porsyento natin kaysa sa Ilocos Norte ba o Davao del Norte? Sa Ilocos Norte, minsan. Ganyan ang pagmamahal natin kila Apo Marcos. Okay? At tuloy-tuloy itong pagmamahal na ito. Kaya kayo lahat, sa atin lahat, welcome. Hindi ka na namin kailangan i-welcome dito sa iyo na itong probinsya, Mr. President. Thank you at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat. Maraming salamat, Gobernador Albano. Ngayon naman, ating inaanyahan si NIA Administrator Eduardo Guillen upang magbigay ng mensahe. At pagkatapos ay matutunghayan natin ang isang video na nagpapakita ng mga proyekto ng NIA. Maraming salamat po. His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sir. Fellow... Fellow public servants, mga bayaning magsasaka, mga kababayan, naimbag na bigat tayo amin na po. Nandito po tayong lahat ngayon upang masaksihan ang inaugurasyon ng Kabarwan Solar Pump Irrigation Project. Kanina po, nasaksihan naman natin yung malawakang pagtanggap ng mga natapos na solar pump na irrigation projects natin dito sa Region 2 at Maris. The inauguration of Kabarwan Solar Pump Irrigation Project is spearheaded by NIA Maris Division 3 is a shining example
of innovation and forward thinking. Solar-powered pump irrigation projects have been transforming the agricultural landscape by augmenting existing irrigation systems and developing new areas for rice production. The Kabarwan project, with its 1,056 solar panels, producing 739,200 watts of power, stands as a beacon of sustainable development. This groundbreaking project, capable of discharging 12,800 gallons per minute, will irrigate 350 hectares of land, benefiting 237 farmer beneficiaries. Alam niyo po, aabot pa ito ng 500 hectares kung i-implement namin yung alternate wetting and drying or AW system natin. The Kabarwan Solar Pump Irrigation Project is the first of its kind in our region, and it sets a new standard for future projects. Ito po ay bahagi ng food security program ng ating mahal na Pangulo at para na rin sa kanyang layunin na mapataas ang kita at umunlad ang buhay ng ating mga magsasaka. Ang matakumbay na pagkumpleto ng proyektong ito ay nagpapatibay ng diwa at kooperasyon sa pagitan ng NIA at mga stakeholders nito. Ngunit alam naman natin na lahat na ang napakahalagang proyektong ito ay nakamit natin dahil sa tulong at suporta ng ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang Kongreso sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Muli, maraming salamat po sa inyo. Ito ay malinaw na pagpapakita kung ano ang maaring makamit kapag tayo ay nagkakaisa at iisang layunin ang masaganang bagong Pilipinas. Ngayon, ang ating mga bayaning magsasaka ay may mas pinalawak na akses sa irigasyon o patubig na magre-resulta sa mas mataas na ani at mas mababang gastos sa production at mas magandang kalidad ng buhay para sa kanilang mga pamilya. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo, mahal na Pangulo, sa pagsuporta ng mga proyekto at convergence efforts ng NIA kasama ang iba't ibang katuwang na ahensya kagaya ng DPWH para sa Integrated Water Resource Management Projects. Dahil dito, ang mga flood control projects ng DPWH ay maaari nang mapakinabangan ng ating mga magsasaka para sa irrigation projects. As an engineer and head of National Irrigation Administration, I am confident that this will be the game changer, a beacon of hope for Philippine agriculture. Mr. President, you are a visionary leader, kind, generous, and full of humility. Maraming salamat po sa inyong tapat na pagmamahal at malasakit para sa ating bayan, lalong-lalo na po para sa ating mga magsasaka. Nakaka-proud po ang magsilbi sa inyong administrasyon. Agbyag na po PBBM! Mabuhay ang mga bayaning magsasaka! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Thank you, Administrator. Over the past few decades, the National Irrigation Administration has persistently pursued its mission of uplifting the life of our farmers by constructing irrigation systems, supporting the irrigation requirement of the agricultural sector. With the support of the national government, the agency is adopting new technology for irrigation. To enhance and augment existing irrigation systems and develop new irrigated areas in the nation, NIA is gradually constructing solar pump irrigation projects nationwide. Thank you, President Ferdinand R. Marcos Jr., your Program of Agricultural Development
paved a lot of development for the agricultural sector of the country. With your support and belief that NIA can address the needs of our fellow Filipino farmers, Magat River Integrated Irrigation System is proud to introduce the Cabaruan Solar Pump Irrigation Project or SPIP here in Barangay Cabaruan, Quirino, Isabela. The first biggest SPIP nationwide. First SPIP, whose 1,056 panels are positioned atop the existing irrigation canal. And the first SPIP, which has the capacity to irrigate 350 hectares of agricultural land and to benefit 237 farmers. This 65.772 million peso project aims to deliver and provide the irrigation service you all aspire. And to our hard-working administrator, Engineer Eduardo Eddie G. Guillen, your dynamic leadership has brought to reality the once-upon-a-time dream of the Isabelinos, Cagayeños, Quirinians, and our brothers in Cordillera. Siya ni Edwin Inere, nagbigat, ilanam na may mga pagpadanon kay Titi Depuel, nakil ti gastusin ni may pangipiti krudo, kaya noowan ti tutudo, kaya madagdagan iti gastusin mi kas may isang manalo. Tatanta dati solar pump iti Cabaruan na namnama Irrigators Association, kaya ekspektaren mi nga malesan iti gastusin mi iti income pa nagtaltalon. Pasalamatan ti nutin nga presidente nga ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iso ti programa in priority na dagiti farmers iti Pilipinas. Nagpasalamatan ta barbaring dagiti expector ni nga manalo iti barangay mi kaya mapalesan iti gastusin mi. The 867 farmer beneficiaries are the delighted recipients of the mass acceptance of 17 completed solar pump irrigation projects in the region, amounting to 180.2 million in total, covering 251 hectares of service area. As this project demonstrates the agency's increased effort in expediting irrigation development projects for the benefit of our agricultural sector, this will contribute to the government's effort of food sufficiency and food security. Indeed, this is the Bagong Pilipinas. At ngayon, ating pong inaanyayahan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang ipakilala ang ating pangunahing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Distinguished na Apo Speaker Martin Romualdez, agtugal tayo. Special Assistant Secretary Anton Lagdameo, dagiti diputado tayo,
sa Congressman ng First District, Congressman Tony Pet Albano. At ito'y diputado ng Primera Distrito ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Nararamdaman na niya yung pressure kasi yung speech ni Governor, marami siyang inutos na kailangan niyang tatapusin. Ang ating gobernador, Apo Gobernador Rodito Albano. Kaya tayong Vice Governor Bojidi. Nabasit nga Mayor nga Quirino. Mayor Juan. At ang proponent at talagang nagtrabaho at siyang nagtrabaho para mabuo hindi lamang itong magandang project na ito, kung hindi yung mga ibang project ng irrigation, ang ating administrator ng NIA, dati Mayor ng Pidig, Administrator Eddie Guillen, ang ating mga kasama, all my fellow workers in government, at magandang umaga po sa inyo na imbag nga bigat kada kayo amin. Lubos akong natutuwa na makabalik dito sa Isabela kahit na hindi pa ako nakapunta dito sa Cambaruan. Etong first time ko rito, ngunit nakabalik na ako ng Isabel. Alam niyo, hindi ko kailangan masyadong bumisita sa Isabela. Lagi akong kinukulit ng governor ninyo. Lagi akong pinupuntahan yan. Halos every week, twice a week, nandyan yan sa pinupuntahan ako para meron siyang pinoproject. Kaya mabuti naman, ngayon naman ako ang nakapunta rito. At nakakatuwa naman, at makapigay tayo ng bagong lakas ng pag-asa at ginhawa sa ating mga masisipag at mga manlalong dito sa probinsya ng Isabela. Talaga dapat sadyang napakalaki ng ating tulong para dito ay makamit natin ang mithiin na makapaghatid ng sapat na pagkain sa ating kababayan. Ito po ay isang bahagi lamang sa ating ibinubuo na pagpaganda ng proyektong ginagawa para pagandahin ang sektor ng agrikultura. Naramdaman po natin noong panahon ng pandemya na nabigla tayo na napakahirap ng pagpadala, pag-import, pag-transport dahil sarado lahat, nag-lockdown tayo lahat at napakahirap na magparating ng food supply sa ating mga kababayan. Kaya po, mula nung ako'y umupo, ito nga ang sabi ko, dapat natin ayusin ang sektor ng agrikultura. At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga manalo, na ating mga magsasaka, ay ang patubig. At yan po ang aming inuuna. Kaya po, itong mga project na ganito, mabuti na lang na meron na tayong bagong teknolohiya, itong solar. Dahil kung maalala ninyo, yung ginagamit natin, mga pump, mga diesel, mahalang krudo, at mahalang maintenance, at saka maliit lang yung mga bomba natin dati. Kaya ito ay napakalaking bagay. Kaya ito, hindi lamang ito, ay nakita naman ninyo doon sa video, ay marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas yan. Yung iba, hindi ganito kasing laki. At yung iba ay mga pang-coverage niya, mga 15 hectares, 18 hectares. Meron, pinakamalaki na yung iba, 35 hectares. Pero ito ay palalakihin pa natin. Kapag, kaya't kailangan lambingan natin ang speaker para pagka magkapondo ulit, pag nagkapondo ulit, ano ito, 350 hectares. Gagawin natin 700 hectares, dodoblehin natin ito. Para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig, at kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang magtagtuyot, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na para sa water supply ng ating mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito,
ay ang proposal nga ng inyong gobernador ay gagawin po natin ay baka pwede natin kumuha para sa ating mga household supply ng tubig. At ito po, meron pang dagdag na advantage itong solar. Dahil may panahon na hindi kailangan gamitin lahat ng power ng solar. May sobrang production ng kuryente ito. Kaya ito pwedeng ibalik sa grid, pwedeng ibenta, maaaring pagbili ngayon. Ang sobra, pagka may solar plant ka, may power plant ka, at hindi nyo ginagamit lahat ng power, ay dadalhin nyo, lalagay natin sa grid, meron tayong may additional na kita. Sa katunayan ng Isabela, ang pinakamalaking ambag sa produksyon ng mais at pumapangalawa naman sa produksyon ng palay sa buong bansa. Pag naipatuloy natin itong ating mga project, baka bumalik na naman ang Isabela sa number 1. Magmula pa sa Sierra Madre hanggang sa mga bulubundukin ng Cordillera, Caraballo, talaga naman mapapabilib sa lawak at yaman ng lupa na maaaring taniman dito. Kaya po, marami dito na tiga Isabela ay galing doon sa amin. Dahil doon sa amin, kaunti ang lupa, walang tubig. Dito nakita yung Isabela, naging promised land. Kaya maraming tiga Ilocos Norte ang dumanan dito ngayon andito napunta rito sa Ilocos Norte, sa Isabela. Idagdag pa natin ang walang tigil na agos ng Cagayan River, ang pinakamahagang ilog sa ating buong bansa. At mga sanga nito, mga tributary nito, sadyang nagpapalaki talaga ng taglay, ng proteksyon para dito sa inyong lugar. Kaya sadya pong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Mukhang meron pang kailangan na, meron siguro rehabilitation na kailangan, pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya. Para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Kaya sa araw na ito, ikinararangal ko na sundan ang yapak ng aking ama at dagdagan ang lahat ng kanyang nagawa para sa ating mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang formal na pagpasinaya ng Kabarwan Solar-Powered Pump Irrigation Project na ito, ang kasunod na yugto sa istorya ng progreso ng Isabela. At hindi lamang ng Isabela, kung hindi sa buong Amiana. Kung dati-rati ay gumagamit tayo ng mga makinang pinapatakbo ng langis upang dumalaw ang tubig mula sa irrigation canal patungo sa inyong mga taniman, ngayon ay pinagagana na nito na gamit ang kuryente na galing sa araw. Libre na kuryente na galing sa araw. Kaya't maaari natin ibigay ang libre na patubig. Ang proyektong ito ay maaaring makapagbigay ng tubig sa mahigit 350 hektarya ng sakahan na tutulong sa halos 240 magsasaka. Ito na rin ang pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa buong bansa na binubuo na mahigit ng 1,000 na solar panel. Napakalaki ng naging katipiran natin dito dahil bukod sa libre na ang pagkukuhanan ng kuryente, inilagay mismo sa taas ng irrigation canal ang ating solar panel. Kaya hindi po mababawasan ang lupang tinataniman ng ating mga magsasaka. Ito po ay hindi nag-iisa. Kanina, nauna nang isinagawa ng National Irrigation Administration ang mass acceptance ng 15 solar-powered pump irrigation project at 2 small irrigation project dito sa Region 2. Tinatayang aabot naman sa mahigit 250 hektarya ang mapapatubigan nito na mapapakinabangan ng mahigit 860 magsasaka. Kasama dito ang 62 solar-powered pump irrigation project na ginagawa naman natin sa Region 2. Mahigit 150 solar-powered pump irrigation project naman ang kasalukuyan nating tinatapos habang higit 100 proyekto pa ang ating ipagagawa. Sa kabuuan,
82 solar-powered pump irrigation project na ang natapos at napagana natin sa bansa mula noong 2023. At tinitiyak ko na sa inyo sa lahat, na dadagdagan pa natin ito sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon. Nais kong kilalanin, siyempre, ang NIA sa napakamalikhaing paraan sa pagtutupad ninyo sa proyektong ito. Hangad ko na patuloy ninyong ipakita ang inyong galing, talino at kakayahan sa paggawa ng mga susunod na mga proyektong patubig para sa ating mga magsasaka upang maparami pa nila ang kanilang mga ani. Inaanyayahan ko rin kayong pag-aralan kung alin pa sa mga irrigation asset natin sa bansa ang maaari natin lagyan ng power generation kagaya rito o iba pang mga pasilidad na upang lubos nating mapakinabangan ang mga ito at mabawasan ang gastos na pasanin ng ating mga magsasaka sa pagpapatakbo nito. Sa ating mga magsasaka at mga kababayan dito sa Isabela, ito po ang isa sa mga halimbawa na isinusulong natin sa bagong Pilipinas, patunay ng aming pagsisikap na palaganapin ang modernong pagsasaka dito sa Pilipinas. Tiyak na dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon na sistema. Maaalaga ang mabuti ang mga pananim, dadami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. At kapag nangyari yun, lalaki ang kita ng mga magsasaka, sasagana ang buhay ng inyong pamilya, lalago ang inyong lokal na ekonomiya, ang buong Isabela ay makikinabang dito. Ang pagpapalahig namin ng mekanisasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya, at pagpapalaganap ng mga modernong pamamaraan sa pagtanim ang siyang magtutulay sa ating tungo sa hangarin na sapat, sariwa at masustansyang pagkain para sa buong bansa. Kaya naman, nananawagan ako sa ating mga magsasaka dito sa Isabela, sa buong Region 2 at sa buong bansa. Sana po ay makaisa po kayo sa adikain ng inyong pamahalaan na palaganapin natin at maging mas epektibo pa at moderno at madaling paraan ang pagsasaka. Ang inyong pamahalaan ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamarang ito. Huwag kayong mahihiyang lumapit po sa DA, sa Department of Agriculture, sa NIA. Kung sakaling meron kayong mga kailangan sa pagsasaka, mga training man yan, mga makinarya, pasilidad o tulong pinansyal para maging puhunan. Magtulungan at magkaisa tayo para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa at para sa ikatutupad ng ating pangarap na wala ng Pilipinong nagugutom na sa pinapanday nating isang bagong Pilipinas. Agbiag, ti Magnalon tayo. Agbiag, ti Lalawi, ti probinsya na Isabela. Agbiag, ti bagong Pilipinas. Diyos tignina, kadakuyanan.